welcome to Day in My Life. Andito ako sa kusina. Papainit ako ng sopas kasi may sandstorm kagahapon. Tapos sobrang lamig kagabi. Ngayon sira yung heater na. Kulo ko ng tubig. Sana makaligo ko ng matino. I don't know if you can see, pero may yung heater namin. Di ba ang laki? Ayan, so we're gonna take a bath na. Ayan, kasi at least 1 minute ako nag-brush ng teeth. I had bad experience kasi sa pagpapagawa ng ngipin. Pagpapagawa, I mean, nagpabunot na kasi ako ng ngipin. Yung first time ko, bago yata yung doktor, ewan ko nasa province pa ako nun. Tapos parang bago lang din yung dental clinic. Ang sakit niya, grabe. So, talagang simula nung nag-alaga na ako ng ngipin. Actually, they tell me na hindi daw maganda ang mouthwash. Pero since nabili ko na siya, inuubos ko na lang. Ayan. Actually, dito na ako nagbibihis sa banyo kasi yung banyo namin, lalabas ka pa ng kwarto. Malamig. So, gusto ko, nakabihis na ako paglabas ko ng banyo para hindi na ganong malamig sa labas. Di ba? Ito na ang get up ko for work. So, ayun na. Nakasurvive naman ako. Sa 5 minutes na paliligo. Wala bang 5 minutes yung paliligo ko. Kasi sobrang ginaw talaga. And then, so ayun, ito yung sinasabi ko. Ngayon din, ito yung banyo. So, medyo may open space na malamig. Kaya doon ako nagbibihis. So, ito pala yung kwarto namin. Sobrang kalat ng kama ko. Kasi late na ako nagigising. Actually, nag-alarm naman ako ng maaga. Ewan ko bakit late na ako nagigising. Nagmumuni-muni pa ako sa buhay bago ako bumangon. And then, yun, final touch na lang. Actually, parating na yung driver namin. Within 7 minutes. So, suklay lang, ganun. Actually, hindi ko maalam yung style ko sa buko kasi kailangan ko bumili ng gel or something para sa buhok ko. And then, wala lang po ito ang milk ko. Milk yung nilalagay ko. Maganda kasi siya. I learned this from my co-workers on iCore. Kasi syempre, nag-call center ako. And then, minsan hindi na ako naliligo. So, binigyan nila ako ng... nila ko. Ito pala yung gamot ko. It's Entapro. I'm not sure if ano yung pakita. So, yun. Kuha tayo ng Entapro. And then, vitamin. This is one for my ADHD. Yung isa for anxiety. Yung Entapro. And then, eto. Namimigay kasi sila neto sa office. And then, inuuwi ko. Kasi cheap ako masyado. Galing pa ng office yung tubig ko. Matubig naman ako dito kasi inuuwi ko lang to kasi sayang naman libre. Actually, maubusan ako ng bubble gum. Kailangan may isa akong bubble gum lagi kasi isa sa side effect nito, nakaka-dry ka ng mouth. So, ang pangit sa feeling kapag dry yung mouth mo. Kaya lagi ako may bubble gum na para hindi dry yung feeling sa mouth. So, yun. Ito na yung final get up ko. Nag-jacket ako kasi sobrang lamig na, diba? Hintayin na natin yung driver namin. Diba? Ayun yung bike na ginagamit ko. Actually, hindi sa akin yan. Kay Carvin yan. Karumate ko. Pero, hinihiram ko. Ayun siya. Yung bike na ginagamit naman. Tapos, ito yung outside. Ayun. School siya yan before in the Island High School. Pero giniba nila kasi nagsisialisan yung mga tao. Nagpupunta sila ng city kapag lumalaki na sila. Tama nga to, wala nang tao dyan sa bahay na yan. And then eto, super aesthetic ng view niya. Diba? You like in Japan or somewhere.
aesthetic ng view niyan. So, hinihintay na lang namin si Rasul kung pupunta pa siya. Kasi ang tagal, mag-aalas. We're here. Thank you. Yeah. So we're here at my office. Ito yung banyo ko. And I don't know. This is my office. Yeah, I'm gonna start to work. So basically, I work here as a document controller. So all of the engineering documents, or letters, correspondence, it goes through me, and I'm the one releasing them, stamping them, or signing them. So yeah, I handle lots of paperwork, which is very boring, but it pays so. Either way, I would be working now, and I'll see you guys on my lunch break. Okay, thank you. So ayun na nga, nakauwi na tayo. And it's a lie yung I'll see you at lunch. Kasi hindi ako nakapag-lunch. Madami kaming ginagawa. I'm new din kasi sa job, so ayokong matambakan. Kaya ano oras na ako nakauwi? Alas 7 na ngayon. Na, which is 2 hours na akong hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Oh my God. Si Boss Kerbin, panigurado nagluto na yan. Uy! Walang tao sa kusina. Hindi pa yata nagluluto yung roommate ko. Wala pang ang tao. Naku po, gutom na ako. So ayun. Wala po tayong pagkain today, guys. Magluluto pa ako. Actually, hindi naman nalulutuin yun kasi puro ano na yun. Puro mga tuna. Tsaka mga delata. Oh! Ito pala siya. What's up? Kala ko walang tao eh. Anong kakainin natin? Di po ako nagtutunghuli ang kamo. Visit si, si RE. Talaga namang work na work. So, yun guys. Samahan niyo ako maghanap ng makakain. Actually, hindi ko alam kung ano ito makakain. Pansit Canton. May Pansit Canton pa pala na square dito. Ayoko siyang lutuin pero square siya. Wasan ko nito. Pero square siya, hindi siya circle. Ewan ko makikita niyo, hindi siya circle. Siya yung lumang Pansit Canton. So, isa yun sa nagulat ako na mayroon pa palang Pansit Canton dito na square. Kasi alam ko face out na yun sa Pinas eh. Kasi nung umalis ako ng Pinas, bilog na yung Pansit Canton. And then ang daming nakakamiss nung square na Pansit Canton. So, ayun. Kaso ayoko mag-Pansit Canton ngayon kasi wala man lang sustansya. Galing ako ng opisina. Tapos di pa ako nagkatanghalian. Kaso, okay pa ba to? Actually, okay pa siya. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Magaganto na lang ako. Kasi tinatamad na ako. Tuna. Delata, di ba? Mamahal kasi ng bilihin dito eh. Wait. Dapat pala bumibili na ako ng tripod. So ngayon, magtutuna tayo for gabihan. Ito na ang ating lunch. Lunch at tanghalian. Sardinas na may malamig na kanin. Hindi ko alam kung gusto ko ipainit yung kanin. Napaka-indecisive ko. Kasi pag nagpainit ako ng kanin, maghuhugas pa ako ng kaldero. Eh gusto ko matulog na ako kasi naantok na ako.
Ano bang magandang gawin? Wag na lang kaya kong kumain. Um, may mga laman naman yung rep. Kaso, lulutuin mo pa siya. Tinatamad nga ako magluto, di ba? Hindi ko pa alam kung alin yung amin din eh. So, alam ko na, magpapansit canton na lang ako. Ayoko siyang lutuin pero square siya. Ewan ko kung binalik na nila yung pansit canton na square sa Pinas ha. But last time I checked, the pancit canton in the Philippines is still the circle one. Wala na kaming tubig. Ang daming problema ngayong araw. Diyos ko Lord, wait lang. Magtatawag pa tayo ng mag-aano ng tubig. Mag-aayos ng tubig. Ay, actually meron dito. Mangungutang sa kapitbahay namin to. Kaso nasa Pilipinas. And then papalitan ko na lang pag bumalik sila. Actually sa amin yata to eh. Feeling ko sa amin to. Feeling ko sa amin to. So, ayun na. I think this is okay. Diba? Lagay na natin ito sa labas. Actually, may tubig ko siya. Ito na lang yung pangluto natin ng pancit canton. Diba? Panis. So, ayun. Tayo nga ay magpapansit canton. Hindi ko lang kung saan ilalagay ito. Kasi hindi pa ako bumibili ng mga gamit pang vlog. Natripan ko lang kasi talaga mag-vlog, diba? Kasi ang daming nag-a-ask sa akin ng mga friends and families kung kamusta na ako dito, and hindi ko sila agad ma-replyan kasi nga tulad nito super busy. So, eto, update ko guys. Kumakain ng nagluluto ng pancit canton. At nahihirapang mamili kung anong kakainin. Actually, ba't ko siya binali? Ano po, square po siya. Buti hindi tuluyan na bali. Square siya. Pancit canton. Ewan ko, feeling ko ang rare niya kasi nung umalis ako ng Pinas wala na neto eh. Pero, ewan ko ang rare. Hindi naman makakita ko ang rare kasi nga, I don't know naman in the first place kung binalik na ba siya sa Pinas or hindi pa. So, ayun. So, anong gagawin natin habang niluluto to? Anong pag-uusapan natin? Ito ang aking gabihan at tanghalian. Kasi hindi ako nakapagtanghalian. Ang daming pinaparelease na documents, and maraming iniistampan. And, ayun. Sabi ko, actually, nung umaga pa lang, sabi ko, ang dami. Tapos, nung tanghali na, sabi ko, hindi muna ako magtatanghalian para matapos ko siya. And then, hindi ko siya natapos. Actually, umulis ako ng office, hindi ko siya natapos. Pero at least, pang 2 or 3 na lang yung hindi pa nai-stampan. At least, di ba? Kasi alas 7 na. Tapos, may isa din kasi kaming ka-work na overtime din. Parang ang uwian namin alas 5, pero nagbigay siya sa akin ng i-release parang 6:30 na. Sabi ko, ano pa to? 6:30 na. Bibigay pa siya ng i-release. So, kinausap ko naman yung RA. Sabi ko naman, bukas ko na i-release. Kasi nga, anong oras na mag-aalas 7 na. Umukay naman siya. So, yun. Medyo pagod lang tayo. Pero G naman. Okay naman. Maganda naman yung work ko compared dun sa last. And then, I-enjoy ko naman. Kasi hindi naman ako ganun ka-overwork. Last work ko kasi, I was working from 8 a.m. And then sometimes umuwi ako 1 a.m., 12 p.m., 11 p.m. Grabe talaga, parang ang normal na uwi ko is from 8 to either 8 a.m. to 8 p.m. or 8 to 9. Ganon, pero kadalasan talaga mas matagal pa doon yung uwi ko, which is hindi ko na-enjoy. And then 1.5 year ako nagtiyaga doon sa company na yon. So eto, kahit pa paano 8 to 5.
sagadan na yung 8 to 7, 8 to 7:20, ganyan, sagad na yun, which is not bad, kesa dun sa 8 to 8 or 8 to 8 a.m. to 8 p.m., di ba? Ito madalang naman siya. At saka I'm giving my 100% din naman, 101% dito sa work. Actually, one of the main reason why I got checked again, kasi I want to be more productive in work. Kasi, you know, kailangan natin mag-focus. So, yun. And then, during my free time din naman, wala din naman kasing ganong gagalaan. Nagsisearch na lang din ako ng, like, yung ginagamit namin system, kung paano ko, like, mga shortcuts or whatever. So, ayun. Or natutulog ako. Actually, kadalasan natutulog ako. So, yun. Ano pa ba? Wala naman akong kapan. Ano pa ba? I have also planned pala, I've talked with some of my friends and they say they want to do podcasts. Hi, Olive. They want to do podcasts with me. And, you know, some of my other friends who've been trying to do podcasts. Team Beyond the Call. Maybe we can finally have the podcast. I will probably post it here, but I think we have very controversial ideas. Which is, I don't know, it might get me cancelled. Because I don't usually say my opinion because for me, personally, I believe that I respect everyone's opinion, you know. So, there's people na kapag nag-voice out ka ng opinion mo, they think that you're attacking them personally just because you have a different opinion, and I don't want that misunderstanding to happen. So most of the time, I just keep it to myself. And, you know, I've heard people, especially here in UAE, saying that you're not a very opinionated person or like that. And I was like, nah. I'm quiet now because I'm not opinionated. I'm quiet because I'm very opinionated. And some people are not mature enough. Because some people, when, for example, their ideas is different than you, they usually feel threatened or they feel like you're attacking them. It's like, oh, how dare you? It's like, I don't like pineapple on pizza. I was like, how dare you? And they're gonna say 100 things why pineapple on pizza is good. Don't get me wrong, I love pineapple on pizza. It's just an example. I used to hate it when I was a kid. I used to hate pineapple on pizza. And I was like, why are people doing this? Like, pineapple does not belong to pizza. I'm a hater, okay? And then I believe I was in college where I started liking it. I was just bored, and I was, you know, eating this Hawaiian pizza, and I was like, you know what? Maybe it's not that bad. So now I'm okay with it. If there's pineapple on my pizza, it's cool. If there's not pineapple pizza, it's also cool. But, you know, I'm just saying some people might be like, oh, how dare you have a different opinion than me, and, you know, they feel attacked. And I do respect everyone's opinion. That's why it's like I see both sides of the coin, and I only open up about my opinion about those people who I know is mature enough to handle a, you know, decent banter or like a healthy debate. Okay. So yeah, I'm planning to do a podcast. I'm really not sure if that's gonna work. But there's a lot of people, especially when I was working in call centers, very opinionated, and I know has very different views in life than me, and I'm very close friends with them. It just goes na just because your belief or your opinion is different doesn't mean you can't be close friends. But of course, I have some opinion na I think is not right. I'm not always, you know, I'm not always understanding of others' opinion. I was like, if I don't want to open up topic, but there's topics that, you know, it's one thing to have an opinion about liking pizza with pineapple or not, and it's one thing to have an opinion that is affecting the society and affecting a lot of people. And those opinion that I believe affects people negatively, and some people is just voicing out their opinion like
it doesn't matter, but it actually makes an impact that, hinders other people's life. That's, I can't stand those people, or I can't stand, not talking back. So usually I just walk away because I don't want any trouble. But yeah, and it's also crazy because most of the people know that we're all different. Like if you ask someone, it's basic knowledge. They're gonna, okay, we're all different. Like they know it that we're all different, but for some reason, when someone has a different opinion than them, they're shocked. It's like, what? You don't have the same opinion as me? How dare you think that? And it's crazy because my dude, I think we already established that everybody is different than the other person. So, as long as their opinion is not hurting anyone, or their lifestyle is not hurting anyone, calm down, okay? Let people be them, or have their own opinion. Except, again, if that opinion is affecting lives of other people in a bad way, then, for example, they're voting someone who's, I'm kidding, I don't want to get political. But yeah, okay. Handa na po ang ating pansit canton. So maghuhugas pa ako. Ang lamig kasi ng tubig, so parang ayoko maghugas. Naglabas pa ako nito, di ba? Hindi ko naman siya gagamitin kasi nga magpapansit canton tayo. So ayun. Let's eat, guys. Actually, pag nag-podcast ako, madami talaga akong sasabi na controversial. Uy. So ayun. Kakain na tayo ng pansit canton na hindi. Feeling ko, I have a theory. Baka may halong baboy yung bilog. Kasi bawal dito ang baboy. So, ewan ko bakit ito pa rin ang bakit hindi sila nilagayahin yung minamanufacture sa Philippines na bilog. Kasi hindi to mga lumang mga bago to nagmamanufacture sila ng ganito. Siguro sa ingredients, may bawal siguro dito na meron dun sa bilog. Kasi, ewan ko bakit hindi naging, wala pa ako nakikitang bilog na laki ni dito. Like, bilog yung hulma ng noodles. It's always like square. So, ayun. Haluin lang natin siya. And tomorrow, mag-iitlog tayo. Actually, hindi ko alam. Ang nagluluto talaga kasi dito is yung ka-roommate ko, si Kelvin. Kasi, ang tamad-tamad ko magluto. Like, mamatay na ako ng dilat. Hindi pa talaga ako magluluto. Ganun ako katamad magluto. So, ayun. Siya yung nagluluto. Ay, kaso masama yung paharamdam niya ngayon. Yata. So, hindi daw siya kakain ng gabihan. Alangan namang masama yung pakaramdam niya, hindi siya kakain ng gabihan pag lulutuin ko siya. Actually, gusto ko nga, dapat pala dinalaw ko, no? Bibigyan ko na lang siya later. Anyway, that's it. My main problem in Lucky Me is that kapag isa lang siya, sobrang bitin. Pag dalawa, nakakautak. Diba, naging mukbang na yung channel. So, yun. Okay na siya. Panahon na para maghugas. Maghugas na tayo at maglilinis tayo. Pinaghugasan. And then, I will brush my teeth. And then, yeah, yun ang araw ko. Pagkatapos ko na ito, magtututbrush na ako. And then, magsi-cellphone or matutulog. Kasi, antok na ako. Pero malamang mag-i-scroll pa ako ng YouTube, ganyan-ganyan, or whatever. Pero usually, bagsak na ako, tulog na ako. So, ayun. Ayun lang, guys. Ewan ko kung mag-open pa ako ng part 2, baka nga kasi matulog na ako. So,
Part 2? Part 2 ba? Basta yun. So kung hindi na ako makapag-video, yun na yung day ko. From morning to evening, especially hectic day. Ang dami niyang ganun.